na ito ay tungkol doon sa lumabas na Department of Justice report tungkol sa pagkamatay ni Leonard Cruz, Sophronia Cortez at Julius Correo. Itong tatlo na mga employees ng Energy Development Corporation ay binaril at napatay noong November 15 doon sa Canangal, Leyte. When we reviewed the DOJ report, we found that there were jumps in their logic, omissions of fact, and they twisted the statements of the survivors that led to us concluding that this DOJ report should be junked. Ipapakita ko sa inyo ang isang short na PowerPoint para ilahad kung ano yung mga omissions of fact, mga jumps in their logic at yung kanilang pag-twist ng mga statements ng mga survivors at iba pang mga affidavits na nakuha nila. Ito yung Leyte, kung saan yung lugar at ito ang incident site sa gitna ng northern part ng Leyte Island. The ADC complex is in a mountainous area that is heavily forested, but it is within and near the site or the Leyte geothermal plant of the Energy Development Corporation. Ito po yung in reference to some clouds. This is where Carigara, Leyte is. This is Barangay Rizal, and Tacloban is somewhere here dito sa right side ng ating diagram. Importante kasi ito, kasi sa report ng DOJ, sinasabi nila na meron daw sightings ng NPA, according to the military, in the areas of Rizal and Carigara. Nasaan ba itong Rizal at Carigara? At ang question natin ngayon ay bakit nandoon sa lokasyon kung saan nakita sila Leonard yung mga militar. Barangay Rizal is to the west of the site. It is outside the area of the Leyte geothermal plant. Sinasabi nila meron daw dito na nakita na mga NPA. Dito din, nung May, nakita nila meron dito NPA dito sa Carigara. Titingnan natin ilang kilometro na po ang layo itong dalawang supposed sightings, and yet the military was here waiting in the area where Leonard and company were. Ito lang ay ilang 3D reconstruction from Google Earth. Mas malinaw siguro kung gamitin natin ito. Ito yung aming actual na reconstruction doon sa pagkamatay nila Leonard. Ito yung upper ground na sinasabi natin at sinabi rin naman ng DOJ kung nasaan yung mga militar. Ito yung 3504 kung saan sila Leonard ay nakatayo at nakapaikot habang tinitingnan nila yung lugar. At ito yung sinasabi nating Big Tree kung saan nagtago si Rirunio Gibe afterwards. Kung makikita natin, ayon doon sa sinasabi ng DOJ, meron daw silang nakitang mga bala galing sa lower ground, going to the higher ground. And it is what most probably hit Leonard and the others. Tingnan natin yung geometry ng area o yung geology ng area. Yung 3504 ay nandun na sa isa sa lowest point relative to their surroundings. Kaya kung sinasabi nilang lower area ay posibleng nandito. Ngunit, itong area na ito ay Energy Development Complex, PADS 408 na. Ito ay nandun na sa area kung nasaan merong mga security guards at yung construction area na ng EDC. So, kung meron, ayon doon sa mga kwento nila, Lieutenant Colonel Gutaan, na pumunta kami noong November 26, 27, ay nasa harap ng militar yung supposedly NPA na kalaban nila. Kung meron man, nandito yun sa harap na ito. Ngunit hindi na siya lower ground relative to the military.
So, ang tanong natin sa DOJ panel, paano nila nasabi na lower ground nang galing yung bala at ito ang tumama kila Leonard? Wala namang ibang lower ground doon sa relative sa posisyon nila Leonard. Ang isa pang sinasabi nila ng DOJ panel ay ang distansya itong 504 kung nasaan nakatayo sila Leonard at yung military ay around 30 to 40 meters. At ang sabi ng DOJ report ay 41 meters away ang kalaban ng militar. Ang ibig sabihin nito, if we grant na merong NPA, ay nasa likuran lang talaga nila Leonard nakatayo yung mga kalaban ng militar. Ngunit wala doon sa mga statements or mga sinumpahang salaysay nila Nino Gibe, Policarpio Balute na nagsasabi na may tao silang nakita sa likod. Kasi kung 30 to 40 meters itong layo nila, ang kasunod na nila ay dito nakatayo yung mga alleged NPA. Pero wala silang nakita at malamang sa hindi, ang sinasabi ng militar, ng NBI, na pinapuputukan ng kalaban, quote-unquote, ng militar ay sila Leonard talaga. Kasi sila ang nasa 40 meters away from the military. Ito po ay isang view kung saan makikita natin ang relative position looking from the ridge. Ito yung reconstruction namin ng mga posisyon nila Leonard, Ronino Gibe, Julius Borromeo, Policarpio Balute at Sopronio Cortez relative doon sa ridge kung nasaan yung mga militar. Ito yung big tree kung saan nagtago si Ronino Gibe. Kung makikita natin, ang side ng military kung saan namin nakita yung mga bullet marks dito pababa. At yung bullet marks sa big tree ay nandito lang sa gawin na ito. At yung bullet marks dito sa 504 ay nandito lang din sa gawin na ito. Makikita natin na karamihan talaga ang tumama dito sa Big 3 at 504 ay mula sa militar. Even granted na meron iba pang pwersa na kalaban ng militar, wala kaming nakita na tama ng baril dito sa gawin na to at dito sa gawin na to. Kaya kung sinasabi ng DOJ na ang nakapatay kila Leonard ay bala ng kalaban ng militar, bakit walang tama itong 3504 at itong Big 3 na malaki kung saan nagtago si Ronino Gibe? Ang isa pa, 254 bullets ang pinakawala ng militar. At itong 254 bullets na ito, kung papaniwalaan natin itong DOJ report, ay miraculously walang tumama kila Leonard. At itong supposedly kalaban nila pa ang nakapatay doon kila Leonard ko. 38 marks, ang sabi ng DOJ report, they've seen from the trees, from the upper ground to the lower ground, and only 4, they said, was from the lower ground to the upper ground. At kung titingnan natin ito, bakit nila nasabi na with full conviction na walang kasalanan yung nagpakawala ng 38 marks na yun. At automatically, yung 4 bullet marks, gumawa ng 4 bullet marks, supposedly, ang nakapatay kila Leonard. Yung double standard na ina-apply ng DOJ panel dun sa mga pag-appreciate ng ebidensya at mga testimonya, ang isang pinagmumulan ng kanilang kamalian dito sa ginawa nilang report. Dahil namimili sila kung ano yung kanilang gagamitin para masuporta yung teorya ng militar na may crossfire. Kahit tingnan natin yung aktual na lugar doon at aktual na mga bullet marks, aktual na mga pictures, ay hindi natin makikita kung paano nila na-arrive yung conclusion nila na may crossfire. Ito po yung vantage point kung saan yung higher ground na sinasabi natin. Ito ay mga tao na kasama namin sa fact-finding mission. Kung titingnan natin, nakikita yung mga tao doon sa area ng 504, ng 3504. Ang sabi kasi sa DOJ report, kung ikaw ang tumayo dito sa ridge, wala ka daw makikita
hindi mo daw makikita sila Leonard. Ngunit itong picture na ito, nagpapakita, nakita-kita mo yung mga tao na yun mula doon sa vantage point. At itong mga bullet marks na nandito, provide na lang namin yung mga kasama sa meeting. Itong bullet marks na ito, yung bullet marks dito, ay makikita natin patungo doon sa direksyon nila Leonard at mga kasama. Ito ang picture ng Big 3 na sinasabi namin, which is around 5 meters away from 504. So sabihin na natin totoo na 41 meters away yung lugar nila Leonard mula doon sa militar. At nandito sa likod yung mga NPA. Bakit walang bala dito na tama? Bakit wala tayong makita? Napakalaki po nito. Ito po ako. Napakalaki po nito para hindi man matamaan itong bala ng mga alleged kalaban ng mga militar. Ito yung view sa kabilang side. Mula sa side ng militar. May bullet marks dito, may bullet marks dito, may bullet marks dito. Meron pa dyan. 6 ang nakita namin dito na bullet marks at nagtago si Ronnie Gibe sa likod nito paanan ng tree na ito. Ito yung view mula baba, pataas. Ito po yung ridge kung saan nakatayo yung militar. Makita natin, malinis at walang mga marka na tama ito mula sa baba. Ano yung sinasabi ng DOJ banner na trajectory from nasaan? Makikita natin na ito yung mga taong umaakyat papunta doon sa beach. Nakasamahan natin sa fact-finding mission noong ANHAP noong 26 and 27. Ito yung 504 kung saan inuunahan ginagawa nila Policarpio Balute na markahan ito para sa kanilang investigation. Yung direction ng bullet marks kung saan from the vantage point, lahat ng ito ay towards the area of Leonard and companions. Tree number 4 was hit 3 times, and the large tree where Ronnie Gibe and him had 6 bullet marks. The direction of fire was mainly concentrated on the 5. Kaya kung titingnan natin, sino ba ang target? Ang target ay kung saan marami yung putok. At ang maraming putok ay doon sa lugar kung nasaan sila Leonard at mga kasama. Wala kami nakita na return fire mula sa ground looking up nor on the other side except from the vantage position of the military. So mula dito, sabi namin na ang DOJ ay nagkulang at in fact hindi nila sinama, hindi nila tiningnan ng buo yung mga affidavits at report na naisubmit sa kanila. Namili sila at naging selective sa pag-appreciate ng ebidensya. Pinaikot nila at pinist yung mga statements ng mga survivors para i-fit yung kanilang teorya na alam natin walang basahan. Kailangan din masabi at maipaliwanag ng DOJ kung bakit hindi nila tinanong sa militar kung bakit pinigilan ng military yung PNP makaarating doon at naghintay pa sila ng halos 19 hours after the incident bago pinakyat ang pulis. Ano ang nangyari dito sa 19 hours na ito? Ano ang nawala? Ano ang idinagdag ng militar doon sa lugar? Kailangan nilang ipaliwanag kung ano ang nangyari dito sa lugar sa 19 hours na ito. Hindi rin nila sinabi yung culpability ng military doon sa pagkamatay ni Julius Borromeo, kung saan hinintay pa nila ng 1 oras bago pa nila ibinaba itong mama na tinamaan sa chest at pwede pang nabuhay sana kung mayroong immediate medical attention. Ganun na lang ba na pwede nilang sabihin na walang culpability ang militar dito sa nangyari kay Julius Borromeo? Ganun na lang ba na pwede nilang sabihin na walang culpability ang militar sa pagkamatay nila Leonard at kanyang mga kasama? Ipapasa ko po yung mic sa at iba pa namin mga kasamahan sa fact-finding mission.